Mayabang na tiningnan ng Heavenly God Race ang bida bago ito tinawag na isang hamak na langgam. May halong paghamak pa nitong tinanong kung sino ang nagbigay sa isang mababang nilalang tulad niya ng karapatang tumingin sa kanya ng diretsyo. Pagkatapos sabihin iyon, agad itong kumilos sa napakabilis na bilis at sa loob lamang ng isang kisap mata ay nasa likuran na ng bida. Habang naghahanda itong umatake, malamig nitong sinabi na kamatayan ang magiging kapalit ng kawalang galang ng bida. Bahagyang nagulat ang bida sa sobrang bilis ng galaw ng Heavenly God Race. Nang pakawalan nito ang isang mabigat at napakalakas na suntok, mabilis niya itong hinarang. Sa sandaling magsalpukan ng kanilang mga kamao, isang napakalakas na impact ang sumabog sa paligid at nagdulot ng matinding pagyanig sa buong lugar. Ngumiti ng bahagya ang Heavenly God Race at sinabing hindi nito inaasahan na may isang tao mula sa nakababatang henerasyon ng sangkatauhan na kayang hamarang sa kanyang pag-atake. Samantala, naging seryoso naman ang bida matapos maramdaman kung gaano kalakas ang nilalang mula sa Heavenly God Race. Habang nakalutang sa ere sa kanyang harapan, mapagmataas na sinabi ng Heavenly God Race na inakala nitong magiging katulad lamang ito ng mga nakaraang laban kung saan madali niyang napapatay ang mga taong itinuturing niyang parang mga langgam lamang. Ngunit hindi raw niya inaasahan na makakaharap niya ang isang napakahalagang henyo mula sa sangkatauhan. Sinabi pa nito na mas mabuting patayin niya agad ang bida habang maaga upang tuluyang mawala ang isang malaking banta sa hinaharap. Ngunit bigla itong napamura nang magsimulang magkaroon ng mga bitik ang katawan na ginagamit nito. Sinabi nitong hindi pa naaabot ng katawang iyon ang tier 4 na vitality at malapit na raw itong bumigay anumang oras. Gayunpaman, may kumpiyansa pa rin itong sinabi na sapat na ang lakas ng isang tier 3 pick upang madaling durugan ang isang hamak na langgam tulad ng bida. Dahil sa salitang possession, vitality na hindi pa tier 4, at ang pisikal na katawan nito ay ibigay, napaisip ang bida at doon niya napagtanto na hindi tunay na miyembro ng Heavenly God Race ang kanyang kalaban. Isa lamang pala itong tao na sinaniban ng isang nilalang mula sa Heavenly God Race. Dahil dito, agad siyang nagtipon ng kidlat na enerhiya sa kanyang kamao gamit ang Thunder Rush Fist. Malakas siyang sumigaw at sinabing kung ganoon ay hindi pa rin sigurado kung sino sa kanilang dalawa ang mamamatay sa laban na iyon. Kasabay ng kanyang sigaw, agad niyang ginamit ang Thunder Rush Fist upang salubungin ang sunod-sunod na suntok ng Heavenly God Race. Samantala, mula sa itaas, seryosong sinabi ni Grandmaster Chi na tunay ngang nakakatakot ang pisikal na katawan ng Heavenly God Race dahil kaya nitong makipagsabayan sa bida pagdating sa purong lakas ng santukan. Ngunit tila nagulat si Grandmaster Wang Qingshan sa sinabi nito at agad na nagtanong kung ang Heavenly God Race nga ba talaga ang dapat nilang tutukan. Para kay Grandmaster Wang, ang tunay na kahanga-hanga ay ang bida mismo. Sa pamamagitan lamang ng kanyang purong pisikal na katawan, nagagawa niyang lumaban ng pantay laban sa isang Heavenly God Race at nagagawa pa niya itong mapigilan kahit mas mababa siya ng isang buong realm. Muli na namang nagpakawala ng isang mabigat na suntok ang bida at direkta itong tumama sa katawan ng Heavenly God Race, dahilan upang umatras ito. Dahil doon, agad na tinanong ng Heavenly God Race kung anong uri ng katawan mayroon ang bida. Sa isip niya, kahit noong nasa All Heaven Battlefield pa siya at nakalaban ang mga piling mandirigma mula sa 10,000 lahi, hindi pa siya kailanman natalo pagdating sa lakas ng pisikal na katawan. Ngunit ngayon, kahit hindi pa niya magamit ang buong lakas, unti-unti pa rin siyang naitutulak pabalik ng isang tao. Kalmadong ngumiti ang bida bago nito tinanong kung ano ang problema at kung napapagod na ba ang Heavenly God Race. Sinabi niyang ituloy lamang nila ang laban habang unti-unting naglalabas ang kanyang katawan ng isang napakalakas na mapulang aura. Sa kanyang isip, mula nang magising ang kanyang overlord body, ngayon lamang siya nakaramdam ng ganitong kasabik sa pakikipaglaban. Noon ay lagi siyang nag-iingat dahil natatakot siyang aksidenteng makapatay ng tao, ngunit ngayon ay iisa na lamang ang nasa isip niya, at iyon ay kung paano papatayin ang kanyang kalaban. Galit na sinabi ng Heavenly God Race na kung hindi lamang mahina ang katawang ginagamit nito ngayon, kaya pa raw nitong lumaban ng mas matagal. Agad namang sumang-ayon ang bida at sinabi na kung ang tunay na katawan lamang nito ang naroon, mas lalo pa sana silang nasiyahan sa laban. Pagkarinig noon, galit na sumigaw ang Heavenly God Race at tinawag ang bida na isang hamak na langgam na nangangahas pa itong maliitin siya.
Kasabay nito, bigla itong nagpakawala ng napakalawak at napakalakas na enerhiya habang isang nakakasilaw na portal ang nabuo sa itaas nito. Ito ang Divine Arsenal. Mula sa napakaraming portal na nilikha ng miyembro ng Heavenly God Race, sunod-sunod na lumitaw ang hindi mabilang na gintong sibat na unti-unting pumuno sa kalangitan. Habang nakatingin sa bida, malakas nitong isiga na ito ang unang pagkakataon na may isang tao na nagawang pilitin siyang gamitin ang teknik na iyon. Nang maramdaman ng bida ang presyon mula sa bawat gintong sibat, agad niyang napagtanto na ang bawat isa sa mga iyon ay naglalaman ng sapat na kapangyarihan upang tuluyang pumatay ng isang tier 3 martial artist. Dahil dito, hindi niya maiwasang mapaisip kung anong uri ng martial art ang ginagamit ng kanyang kalaban. Ngunit bigla siyang natigilan nang may lumitaw na abiso sa kanyang harapan na nagsasabing imposibleng matutunan niya ang martial art na iyon. Dahil doon, saka lamang niya naunawaan na mayroon pa palang mga martial arts sa mundong ito na kahit siya ay hindi kayang matutunan. Samantala, mula sa himpapawid, malinaw ding nakita ng dalawang Grandmaster ang nangyayari. Seryosong sinabi ni Grandmaster Wang Qingshan na ang teknik na iyon ay ang likas na martial art ng Heavenly God Race na kilala bilang Divine Arsenal. Ipinaliwanag niyang tanging mga miyembro lamang na may sukdulang kadalisayan ng bloodline ang may kakayahang gamitin ang naturang abilidad. Dagdag naman ni Grandmaster Qi na dahil napakapuro ng bloodline ng Heavenly God Race na iyon, malaki ang posibilidad na isa itong mahalagang personalidad sa loob ng kanilang lahi. Dahil dito, agad na sinabi ni Grandmaster Wang Qingshan na wala na silang panahon para mag-atubili pa. Kailangan na raw nilang iligtas agad ang bida dahil hindi maaaring mamatay ang isang halimaw na henyo na tulad nito. Ngunit mabilis siyang pinigilan ni Grandmaster Qin at sinabing huwag muna siyang mataranta. Ayon dito, kailangan pa nilang maghintay dahil hindi pa inilalabas ng bida ang kanyang tunay na alas. Labis namang nagulat si Grandmaster Wang Qingshan nang sabihin ni Grandmaster Qin na ang bida ay may 100% compatibility sa lahat ng 7 attributes. Hindi lamang iyon, dahil noong tier 1 martial artist pa lamang ito ay matagumpay na nitong napagsama ang Thunder at Fire attributes. Samantala, habang patuloy na lumalabas ang napakalalaking gintong sibat mula sa mga portal, malamig na sinabi ng Heavenly God Race na inaamin niyang kapag hinayaan pa niyang mabuhay ang bida, balang araw ay magiging isa itong napakalaking banta. Kaya ngayong araw na raw matatapos ang buhay nito. Kasabay ng kanyang mga salita, sabay-sabay na rumagasa ang napakaraming gintong sibat patungo sa direksyon ng bida. Ngunit nanatiling tahimik ang bida habang nakatayo sa kanyang pwesto, at walang bakas ng takot na makikita sa kanyang mukha. Habang unti-unting nagliliwanag ang kanyang mga mata, kalmado niyang sinabi na ang Heavenly God Race rin ang unang kalaban na nagpilit sa kanya na gamitin ang kanyang buong kapangyarihan. Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang sibat habang nagsisimulang sumabog mula rito ang pinaghalong enerhiya ng kidlat at apoy. Pagkatapos noon, malamig niyang binanggit ang pangalan ng kanyang teknik, ang 9 Heaven Breaking Spear Third Stance. Sa sumunod na sandali, malakas niyang sinigaw ang Heaven Breaking bago niya tuluyang pakawalan ang napakalaking bug zone ng kapangyarihan. Habang lumaragasa pasulong ang pinaghalong apoy at kidlat, isa-isang naglaho at natunaw sa ere ang lahat ng gintong sibat na humaharang dito habang diretso itong tumutungo sa Heavenly God Race. Wala nang nasabi ang kanyang kalaban kundi isang sigaw ng hindi paniniwala habang sumisigaw ito na imposibleng mangyari ang ganoong bagay. Kasunod noon, isang nakakabinging pagsabog ang biglang sumabog at marahas na niyanig ang buong paligid. Sa sobrang lakas ng pag-ataking iyon, tuluyang naging abo ang katawan ng Heavenly God Race. Habang dahan-daang nawawala ang makapal na usok, isang napakalaking hukay ang lumitaw sa harapan ng bida, tanda ng mapaminsalang kapangyarihan ng kanyang atake. Kasabay noon, lumitaw ang isang abiso na nagsasabing nakakuha siya ng 843 martial value. Kahit nanghihina at bahagyang nanginginig ang kanyang katawan dahil sa matinding pagod, hindi pa rin niya mapigil ang matuwa matapos makita ang napakalaking halaga ng martial value na kanyang nakuha. Hindi nagtagal, mabilis na bumaba mula sa himpapawid ang dalawang Grandmaster at agad na lumapag sa kanyang harapan. Pagkababa pa lamang ni Grandmaster Wang Qingshan ay agad na niya itong pinuri habang tinatawag na isang mahalagang kayamanan at isang pambihirang henyo. Sinabi pa niya na kung hindi niya mismo nasaksihan gamit ang sarili niyang mga mata ang nangyari,
Kahit bugbugin pa siya hanggang mamatay ay hinding-hindi siya maniniwala na may isang tier 2 martial artist na kayang pumatay ng miyembro ng Heavenly God Race. Kalmado namang sumagot ang bida at nagtatakang nagtanong kung hindi ba ordinaryong miyembro lamang ng Heavenly God Race ang kanyang napatay at bakit tila sobra ang kasabikan ni Grandmaster Wang Qingshan. Dahil doon, agad na nagsalita si Grandmaster Qin at tinanong kung hindi ba dapat talaga silang matuwa sa nangyari. Kalmadong sinabi ng bida na gaya ng kanyang inaasahan, kahit isang ordinaryong miyembro lamang ng Heavenly God Race na kabilang sa top 10 ranks ng All Heavens ay nagawa siyang pilitin na gamitin ang kanyang pinakamalakas na alas. Dagdag pa ng bida, mahirap isipin kung gaano kalakas at nakakatakot ang tunay na mga henyo ng Heavenly God Race kung isang ordinaryong miyembro pa lamang ng kanilang lahi ay nagawa na siyang pilitin na gamitin ang kanyang trump card. Pagkatapos sabihin iyon ay nagtataka siyang tumingin kina Grandmaster Qin at Grandmaster Wang Qingshan bago niya tinanong kung mayroon ba siyang nasabing mali. Kalmado namang tumango ang dalawang Grandmaster at sabay nilang inamin na masyado lamang silang naging excited dahil sa unang pagkakataon ay may isang tao na nakapatay ng ordinaryong miyembro ng Heavenly God Race sa murang edad. Lumipas ang 4 na araw at tuluyan nang natapos ang special training ng mga estudyante. Hindi nagtagal ay lumabas sa malaking screen ang opisyal na resulta ng kanilang training. Nakasaad doon na ang bida ang nakakuha ng unang pwesto matapos makaipon ng kabuoang 17,210 puntos. Sa sandaling makita iyon ng mga estudyante, agad silang nagulat at nagsimulang magbulungan sa isa't isa. May ilan pang hindi makapaniwala at sinabing napaka-absurdo ng halimaw na dinala ni Grandmaster Qin. Naalala pa nilang hindi pa nga raw umaabot sa tier 2 ang bida noon kaya sigurado silang may daya ang puntos na iyon. Bigla namang sumigaw si Wang Tiantuo at galit na sinabing walang katotohanan ang iniisip nila dahil tunay na napakalakas ng bida. Ayon sa kanya, kahit magsama-sama pa silang tatlo ay wala pa rin silang laban dito. Mula naman sa kanyang tabi ay agad ding sumang-ayon si Xiao Yan. Sinabi nitong kahit isang simpleng galaw lamang ng bida ay sapat na upang agad na mapatay ang mga tier 3 demonic cultists. Dahil doon, agad na nagtanong ang ibang estudyante kung nasaan ang bida dahil gusto nilang makahingi rito ng ilang pointers tungkol sa cultivation at pakikipaglaban. May isang estudyanteng sumagot na kasalukuyan daw itong personal na tinuturuan ni Grandmaster Wang Qingshan ng isang A-rank martial art. Samantala, sa kabilang panig, wala nang nagawa si Grandmaster Wang Qingshan kundi mapamura habang nakatingin sa bida. Hindi siya makapaniwalang sinabi na tunay ng isa itong halimaw na bata dahil sa loob lamang ng kalahating araw ay natutunan agad nito ang kanyang hilang martial art. Tumawa lamang si Grandmaster Qin bago nito sinabihan si Grandmaster Wang Qingshan na kalaunan ay masasanay rin ito sa nakakatakot na talento ng bida. Sa loob naman ng silid, tahimik na nakaupo ang bida habang masayang pinagmamasdan ang kanyang katawan na naglalabas ng mahinang liwanag. Doon niya lubos na naintindihan kung bakit tinatawag na pinakamahalagang hilang martial art sa mga A-rank martial arts ang teknik na iyon. Hindi lamang nito pinagaling ang kanyang mga sugat kundi tuluyan pa nitong binura maging ang mga luma at matagal ng peklat sa kanyang katawan. Pagkatapos noon ay agad niyang sinuri ang kanyang status data. Doon niya napagtanto na matapos niyang mapatay ang napakaraming mababangas na halimaw at mga demonic cultists, nakaipon na siya ng higit sa 4,800 martial value. Hindi lamang sapat ang halagang iyon upang maitaas sa 500 puntos ang kanyang spiritual power at maging isang tier 2 spirit master, kundi kaya rin itong pataasin ng malaki ang kanyang vitality. Samantala, sa planeta ng Heavenly God Race, sa loob ng napakalaking Heavenly God Palace, isang nakakatakot na boses ang biglang umalangaw-ngaw mula sa pinuno ng Heavenly God Race. Galit nitong tinanong kung paano natalo si Tianming laban sa isang tao na mas mababa pa ng isang buong realm kaysa sa kanya. Sinabi pa nito na hindi lamang natalo si Tianming sa lakas ng pisikal na katawan, kundi nabigo pa rin ito kahit matapos gamitin ang Divine Arsenal. Magalang namang yumuko si Tianming habang tahimik na inaamin na tama ang sinabi ng kanilang Panginoon. Pagkatapos noon ay sinabi niyang ang taong iyon ay maituturing na isang tunay na halimaw na henyo ng sangkatauhan. Nang marinig iyon ng kanilang Panginoon, agad nitong tinawag si Tian Shang. Kaagad na humarap si Tian Shang habang magalang na ipinapalim na handa siyang tumanggap ng utos.
Malamig na sinabi ng pinuno ng Heavenly God Race na kung hindi nila papatayin ang batang iyon habang maaga pa, balang araw ay magiging isa itong napakalaking banta sa kanilang lahi. Dahil dito, agad nitong iniutos na maglabas ng Heavenly God Race Kill Order at tiyaking mapapatay ang taong iyon sa lalong madaling panahon. Nakangiting yumuko si Tianxiang bago nito sinabing malugod niyang tinatanggap ang utos ng kanilang Panginoon. Makalipas iyon ay muling nagsalita ang pinuno ng Heavenly God Race at tinanong kung mayroon na ba silang natatagpo ang mga fragment ng divine object sa loob ng teritoryo ng sangkatauhan. Magalang na sumagot si Tianxiang na hanggang ngayon ay wala pa silang nakukuhang kahit isang fragment, ngunit nakatanggap na raw sila kamakailan ng ilang bagong impormasyon tungkol dito. Malamig namang sinabi ng kanilang Panginoon na anuman ang mangyari ay kailangan nilang ipagpatuloy ang paghahanap sa mga fragment. At higit sa lahat, hindi nila dapat hayaang mahalata ng sangkatauhan ang kanilang tunay na layunin. Ito na po nagtatapos ang ating kabanata, abangan ang mga susunod pa nating upload. Huwag din kakalimutang mag-like, share, subscribe at i-click ang notification bell, para lagi kayong updated sa mga susunod pa nating mga video.